Okay, good morning. So, ngayong umaga, yan, napapansin nyo, bago na, naayusan natin. So, yung isa, bakante yon kasi syempre, itong set na to, dapat tatlo yan, tapos tatlo. Tapos natin nasa 4 weeks yan, 4 weeks. So, siguro maglalagay tayong mga pasobra dyan, pero sa ngayon, tingnan natin kung anong magagawa natin. So, itong tatlo na to, meron na yung nutrient solution. Ginawa ko na yan kahapon ng hapon, nilagyan natin ng tubig, pinrepare natin. Then, kaninang umaga, nilagyan ko na siya ng nutrient solution. So, pero, habang nilagyan ko siya nutrient solution, may panibago na naman ako naisip gawin. Pero bago yon, yan, makita nyo, mataas yung level ng tubig. So, inilagay ko dyan, probably 13 ml ng pH down and 100 ml ng A&B. Yan. So, tingnan natin. Ngayon ko pa lang siya i-read kasi kaninang umaga ko siya hinalo. Mababa. Nasa ano lang siya? 1.4. Tumataas naman. 1.5. Yan, going 1.5 siya. So, tingnan natin kung umabot ng 1.6. Gusto ko sana 1.6 eh. Pero kung hindi naman, okay na siguro yan. Subukan din natin. Pero yung bagong gusto kong gawin is yung level ng tubig mula dyan sa yan. Siguro maganda sana 1 inch. Pero hindi natin iwa 1 inch mula dyan sa guhit. Ano lang natin. Yung 1 inch kasi mga 2.5 cm eh. Gagawin lang natin 2 cm mula dyan sa taas. So, babawasan ko yan mamaya. Yun yung i-implement natin. Aso ko. Huwag ka dyan. Huwag ka na dyan. Hindi kasi agad ako nakakit nung alas 10. Dapat nung alas 10 ko siya, alas 10 ako magta-transfer. Masyado na mainit eh. Mag-aalas 12 na eh. So, tingnan lang natin. Ang gagawin natin ngayon is sukat lang ng reading ito 1.5 oh. Ito almost 1.6 siguro to. Yung mga ganun. Ito kasi 1.550 mga ganun. Ito abot ng 1.6 siguro. Pero tingnan pala natin pH. Hindi ko nakuha yung pH kanina. Yan 6.2 going down pa. Mga 6.0 okay na tayo doon. Kung 5.9, 5.8 yan. So, palagay ko ito, abot ng 5.9. Yan, bomba pa nga siya ng 5.9. Pero goods na yan. So, nasa 1.5 or 1.55 EC. Minus 0.2. So, nasa 1.35. So, tingnan naman natin to, yung huli. Yun, walang tubig kasi matagal pa naman natin siya bago lagyan talaga ng tanim eh. Kasi antayin pa natin tong harvest mga 2 weeks pa. Harvest na to. Kasi this week, ito. Then next week, ito. So pag naubos na yan, yung next batch na is ganito. So na-delay lang tayo ng 1 linggo. Bukas magtatanim ulit ako for Tuesday. So, ito, tingnan natin yung pH, mga nasa 5.7 5.7. So kung ganun yung reading dito, mga 5.7, 5.6, hindi ko siguro nababa ng ganun. Nagpa 5.65 pa nga. Yan natin. Pero ang gagawin natin, babawasan natin para ilagay doon sa para maging yung 2 cm from top ay makuha natin. 5.6. So, that's quite acidic. Pero, kung baguhan nila natin sa susunod. Pero, goods na yan. Ito, mataas-taas pa yung pH, yung EC. Pumalo ng 1.6. Palagay ko, generally, okay naman yan. Itong mga nandito. And also, yung mga dating nandito na hinarvest ko, yung EC nila nasa 1.5. Alam ko mga 1.7 yung mga nandyan nakasetup eh.
1.7 tsaka 5.9 EC. So nung niread ko siya, nasa 1.5 EC and yung pH level is nasa 6.0, 6.1, mga ganon. So goods yung naging result. Hindi ko lang alam, hindi ko pa talaga ma-figure out kung anong factors nakaka-apekto kasi yung dati naman sobrang drop. So baka mali lang ako noon. Ang siguro nangyari doon, nung hinala ko yung nutrient solution, niread ko kaagad, hindi pa talaga siya nagmi-mix up well doon sa tubig. Kaya ang ginagawa kasi natin ngayon, ihalo muna natin siya, hayaan muna natin siya for 2 to 3 hours para alam natin na at least mag-even out yung pagkakahalo ng nutrient tsaka ng iba pang factors. So, iyon yung lumalabas sa atin ngayon. So, medyo napadami yung pH kasi umabot ng 5.6 eh. Masyado ng acidic yun, pero parang gano'n naman yung nangyari doon eh. So, all goods naman siguro. Pero tingnan natin. And in terms naman sa process natin, malaki yung chance na kasama sa routine natin yung pag-spray. Especially pag may nakita akong sign. Sa ngayon kasi, since infested na tayo, dadagdag ko muna natin siya sa ating routine. Habang nag-aantay tayo ng pwede natin makausap in terms of those kind of things. Kasi syempre gusto natin walang spray, pero alam din naman natin sa malalaking farms, especially yung mga outdoor farms, kasama talaga sa routine nila yung spray ng pesticide, insecticide, meron pang fungicide, and whatever. Sa atin, ang na-spray natin dito is insecticide, pero we make sure na at most 10 days bago natin siya harvestin, yun yung huling spray natin. So sabihin natin 45 days natin siya ina-harvest. Yung pinakahuli nating spray is dapat dun sa 35th day niya para 10 days pa rin. Pero ang nakikita kong pwedeng idagdag natin sa process kaysa yun nga mag 35 days tayo, siguro 30 days from seeding. And yung seeding naman nila, 10 days sila sa indoor nursery. So, pag nilipat natin sila dito, kung nasunod yung schedule natin, after 10 days, we'll spray them with insecticide. Then, after 10 days ulit, spray ulit natin sila ng insecticide. And that's it. And, on the point na makita ko na wala na naman talagang insekto dito, kasi kung mapapansin nyo, nasa yung tama ng insekto. Ito dati maraming tama pero tumigil eh. Nawala yung tama ng insekto eh. Pero ito dito meron. Ito naman, mas nauna kasing tamaan to. Itong mga to. Ayan. Ayan, daming tama yan. Pero hindi pa siya yung sobrang severe na nakikita ko sa ibang farms. Pero syempre, ayaw naman natin na maging ganun yung mangyari dyan. Tapos yun doon talaga medyo mas marami-raming tama na insekto. Siguro dahil dati kasi may mga alaga tayo dito na mustasa, pechay. Baka yun yung mas nakaka-attract sa kanila. Yan. Pero may tama pa rin yan. Sorry yan. May mga tama-tama pa rin yan. Pero hindi na sila ganun hindi na sila ganun ka severe. Simulan nung na-spray natin sila. So, ayun. Yun yung magiging reality natin siguro dito. Pero susubukan kasi, di ba, dati nga, for the past 3-4 months, di talaga tayo nag-spray ng kahit anong ganun. Pero once nga, yun nga, once na discover na to ng mga insect, medyo mahirap na siyang i-maintain. Sinubukan naman natin, pero mahirap talaga. Hopefully, aatin kasi ako kung kilala niyo si Sir Buddy Gansenya, yung Agribusiness How It Works na channel. Aatin ako sa grand meetup nila sa QC. At hopefully, makakilala tayo ng like-minded people na pwede tayong matuto. And we'll try to expand as much as we can. So, we're gonna focus muna sa mga ganito. Pero syempre, on the side, nag-iisip talaga ako ng iba pang products mula dito.
Pero sa ngayon, gawin ko munang stable yung proseso kasi nga may mga nadagdag. So may konting setback tayo sa ngayon. And I'm still hopeful na magiging maayos to in the long run. Yan. So yan, may mga sobra-sobra dyan. No? So sa ngayon, yung tatanim ko bukas, 48 heads lang. 48 heads. Focus muna tayo sa Olmeti. Then baka weekly, magkaroon tayo ng location kung saan natin siya ibebenta. Yun lang din yung inisip ko kung saan. But hopefully may magawa may magawa akong paraan kung paano yun. And alam nyo naman na almost every day 1 hour akong nagwa-walking. Posible ang gawin ko, kumuha na ako ng 10 heads, then ilako ko along the way. 'Di ba? Instead na pumunta ako sa isang location para lang maglakad-lakad. Kasi yung dito, yung complex dito, baka pagbawalan naman tayong magbenta. So, gagawin natin is probably walk across the neighborhood, i-alok na lang natin. Makakatulong din sa akin yon as part of my new skill. Kailangan kasi makakuha ng bagong skill in terms of business. Iba pa rin kasi may experience mo yung magtitinda ka. Medyo mahihayin kasi tayo, pero we're trying out step by step. Okay? So, isa kasi yun sa kailangan talaga natin as farmer is kailangan talaga natin itong mabenta. Ang tanong, saan? So, pag naging stable na tayo doon, tapos nakita natin yung high potential, siguro susunod, pwede natin i-offer doon sa mga gulayan if they want to buy it. Siyempre, ano na yun, may discounted na yun. Probably kung binibenta ko siya ng 35 per head, benta ko sa kanila ng 30 per head. Pero may minimum order siguro at least 15 heads. Ganon. Tingnan natin. Pero syempre, pwede naman nilang dagdagan yun. Siguro 40 or 45 nila ibenta. Bahala na sila doon. But hopefully, maging patok din sa kanila, mabenta nila doon sa mga suki nila itong products natin. Ayan. So yun, sa ngayon nasa ongoing trial tayo, another stage of learning, and hopefully maging mas maayos yung process natin. So dito, yan, yung dito, pwede nating dagdagan to. Yan, dito. Iayos natin to sa susunod. Tapos ito, hindi ko sure kung ipaganon ko na lang dito eh. Pero tingnan natin, kasi itong gitna, na pwede na nating daanan yan. Yan, pwede na daanan. So, iurong ko lang din to sa susunod. Ayusin pa natin yan. So, yan. Pwede tayo makadaan dito. Pero sarado pa dun eh. Siguro sa susunod, kung gusto talaga natin, luwagan pa natin to. Pero i-adjust muna natin, tingnan muna natin yung sukat kung kakayanin. Kasi may space pa naman dito. Para lang tayo magkaroon ng in-between. Pero sa ngayon, sa nakikita ko, akong okay na siguro yan, yung distance na yan. Kasi maliit lang din yung space natin. And moving forward, possible mag-NFT talaga tayo dito. Mag-start tayo ng setup dito ng NFT. Dito. Inisip ko kung isang malaking hilera dun eh. Pero palagay ko dito muna ilang way. Ang gagawin natin, yung usual na sukat nila. Ang sukat kasi natin dito mga pagitan, mga 6 by 6 eh. 6 by 7, mga ganon yung inches yung pagitan. 6 inches, 6 inches yung pagitan tong gitna sa gitna, center to center. Pero itong pataas, 7. Yung nakikita ko doon sa produce nila, which is maganda din talaga yung tsura kasi maluwag nga. Pag mas maganda kasing spacing nila, yung humidity or yung airflow mas maganda, so hindi ka rin nagkakaproblema in terms of fungus or any other disease na pwede nila makuha. 8 inches. So 8 inches. Baka yun yung i-apply natin dito. Pero kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, gusto ko sana ma-retain yung ganitong process ko na tawag dito net caps. Yan, net caps. So, ang tanong, pwede ba ang NFT using net caps? Usually kasi nakikita kong technology ng NFT, sila styro cups, yung malalaki,
Mga siguro mga 250 ml container yon na cups, na styro cups. Kasi mas maraming coco peat, mas matagal yung retention ng tubig. So possible ang magbago sa atin doon is yung frequency ng water flow at baka baguhin din natin design kasi doon kung NFT film ang gusto natin baka may ma-retain pang konting tubig. Yun. Hindi ko pa alam pero medyo excited na rin pag nag-experiment tayo dito. So, bibili tayo ng mga products, ay mga tools na gagamitin natin doon. Malamang, kay kasosyong Cedric tayo bumili noon dito. For experiment lang muna. Yan. Yung mga excess, dito natin lalagay. Ngayon kasi wala na ako halos maraming sobra. Kasi nga, medyo accounted na natin yung mga pinagtatanim natin dito. Nakita naman natin na malaking improvement, parang 95 to 99% germination rate naman tayo. Kaya, ayun. So, ang pinaka-challenge natin ngayon is insect. So, nagdagdag tayo ng isang process which is yung disinfection or yung spraying natin ng pesticide. And the next problem is market. May market naman, hindi ko lang mahanap kung saan. Alam ko may market, yun lang yung hahanapin natin. And that's it. So, ayan, meron pa rin doon. So, kanina umaga pala, nag-spray ako ng foliar, organic fertilizer, ano siya, yung amo. Ako magsasakang organico, So, foliar fertilizer siya para dito sa ating tanim. Umaga ko siya in-apply. So, yung ano kasi, yung insecticide, sa gabi ko ina-apply kasi nga, para hindi rin pumupunta dito yung aso ko. Kasi pumupunta dito yung aso ko. So, pag dating ng umaga, tuyo na yung mga na-sprayan natin. Hopefully, okay naman at wala maging effect sa kanila. Sa kanya. Yan. So, yan. Yan lang naman. So, that's it. So, maraming learning at maraming pa tayong matututunan. At doon, medyo hindi ko sure kung may mga butterflies na doon. Dami guys, may mga uod-uod kasi. At ito pa pala. Saan na yun? Hindi ko ba nadala? Ayun. Sorry. Nandito pala yung ating seedlings. So, ito yung Sengel cucumber na tinanim natin noong July 31. Ngayon ay August 5. Ayan. So, ayan may mga ugat na. Mahaba na yung ugat palabas na nga So, pag tumaas-taas pa siya, dagdagan pa natin ng... Hindi, baka hindi ko nadagdagan. Pag nandun na lang, pag nailagay ko na dun sa container niya. So, soon enough, kailangan ko na magpainit ng coco peat para makapag-setup na tayo ng bagong tataniman nila. So, ito nasa kabila is ito yung chives natin, which is hindi ko lang alam kung tutubo ng maayos dito. Pero yung chives kasi matagal bago mag-germinate. Yan. So, ngayon, ang gagawin ko lang is gumawa ng nutrient solution, which is nandito lang naman. Then, after ko gumawa ng nutrient solution dyan, pang lettuce, daling ko to sa baba kasi gagawa ulit ako ng isa pang nutrient solution doon para sa isang container. Kasi, magtatanim tayo para sa ating seedlings. Okay? Yun lang. So, thank you very much and see you next update, guys. Hopefully, after natin ma-harvest yan, kasi ito, looking better na to. So, pagka harvest natin ito, tapos pagka-harvest natin doon, everything backs to normal ulit. Okay? So, full tayo doon. And thank you very much and see you next update. Bye-bye.